Magandang hapon po, mga kapuso. Ngayong magpapasko, ingat po tayo sa mga peking pera. Dalawang lalaking nahuli matapos bumili ng motorsiklo gamit ang peking pera. Pero giit ng mga suspect, hindi nila alam na peke ang mga ito. Nakatutok si Jomera Presto. Sa unang tingin, aakalain mong tunay ang mga 1,000 peso bill na ito. Pero peke ang mga yan. Ayon sa pulisya, ipinambayad ang mga ito sa isang seller ng motorsiklo sa Pasay City. Titingnan mo talaga siya, parang totoo siya. Pero pag ginawakan mo, plain lang siyang Base sa investigasyon, nakilala raw online ng biktimang seller ang dalawang sospek at naibenta ang kanyang motor sa halagang 20,000 pesos. Nang ipambibili niya sa isang convenience store ang perang natanggap, napansin ng kahera na posibleng peke ang pera. Dahil dito, ayon sa pulisya, nagtungo ang biktima sa bangko at nakumpirmang peke ang mga perang ibinayad sa kanya. Hindi rin daw napansin ng biktima na magkakapareho ang serial number ng bawat salapi. Agad daw nagtungo sa pulisya ang biktima para magreklamo. Natunton sa Tanza, Cavite ang mga sospek batay sa detalyeng ibinigay ng biktima. Pero giit na mga sospek, hindi nila alam na peke ang mga pera. Ibinayad lang din daw sa kanila ang mga ito ng isang babae na pinagbentahan nila ng alahas. Kumbaga magbabayan sell kami. Hindi naman po namin alam na peke yung pera. Kasi nagbigay pa kami ng ID doon sa binilihan namin. Binigay namin exact na address namin. Kaya wala kami intention na lokohin yun. Hindi rin kasi kami familiar sa ganon, sa perang peke. Meron din daw sila mga patunay sa naging transaksyon nila sa pinagbentahan nila ng alahas. Nagpapaalala ang pulisya sa publiko na maging mapanuri sa perang ibinabayad. Nag-iimbestiga na ang mga otoridad sa posibilidad na kumakalat ang mga peking pera, lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tukoy na raw ng mga pulis sa mga persons of interest sa insidente ng umano'y pagkidnap sa Amerikanong vlogger sa Zamboanga del Norte. Ang biktima nabanggit pa sa kanyang vlog na may natatanggap na siya na banta na may kikidnap raw sa kanya. At yan ang tinutukan ni JP Soriano. Halos araw-araw nagla-livestream sa YouTube ang 26-year-old American YouTuber na si Elliot Eastman tungkol sa kanyang pamumuhay sa Cebu, Zamboanga del Norte. 5 buwan nang nasa bansa si Eastman matapos makapangasawa ng Pilipina. Sa isa niyang vlog noong Setyembre, nakwento niya ang pakiramdam na ayaw raw sa kanya ng mga tao sa paligid. I feel like I've been staying in this area for so long to the point where I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now in the U.S. Hanggang sa mabanggit niya na may banta sa kanyang buhay. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me. I don't really know like what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. 9 na beses pa siyang nakapag-livestream noong Huwebes, October 17, araw kung kailan napaulat na kinidnap si Eastman. Ayon sa Cebuco Police, 4 na armadong lalaki ang pumasok sa kanyang bahay at nagpakilalang mga pulis. Nanlaban-an nila si Eastman kaya siya nabaril sa binti, saka sinakay sa bangka na papunta umanong Sulu o Basilan. Bahagi na ng investigasyon ng pulisya ang laman ng vlog ng biktima, pati saraysay ng asawa ni Elliot. May persons of interest na rin sila at tinitignan din daw kung sangkot ang extremist groups sa insidente. Ongoing profiling of this person of interest po, ongoing po yung investigations natin dito. Pero sa ngayon, ayon sa pulisya, wala pa raw komunikasyon o demands ang mga dumukot. Hindi rin makumpirma ng pulisya kung operasyon nga ba ito na may kinalaman sa droga. Lumalabas lang ho sa report na yung 4 armed men na dumukot sa kanya ay nagsabi na is police operation on drugs. Pero based on record natin, wala po tayong naka-record na mayroong legitimate operations ang any force of the government against this victim. Wala din po siyang record sa atin when it comes to drugs. Patuloy ang paghahanap ng binuong Subtask Group Quick Reaction Team ng pulisya at militar sa lugar kung saan posibleng dinala si Eastman. Naghihintay naman ng tawag ang pamilya ni Eastman mula sa US Embassy hinggil sa nangyari. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang embahada. Pero nauna nilang sinabi na nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad at prioridad ng US State Department ang kapakanan at kaligtasan ng US citizens sa ibang bansa.
Ang PNP Foreign Liaison Division nagpapatuloy raw ang komunikasyon sa US Embassy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dismayadong ilang miyembro ng liderato sa Kamara sa mga batikos ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa press conference ni Duterte kahapon, sinabi niyang hindi marunong maging presidente si Pangulong Marcos. Sabi pa ng bise na gamit anya siya ng mga Marcos para manalo laban kay dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. Binatikos din ni Duterte ang pagdinig ng Kamara ukol sa 16 million pesos na ginastos sa mga safe house ng OVP. Ay kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, mas pinipili ng bise na mamulitika sa mga panahong kailangan ng bansa ng pagkakaisa. Sa halip daw na magsalita tungkol sa kanyang lehitimong issue sa tamang lugar, sabi ni Asidre tila binaliwala at itinuring ito ng bise bilang political attacks na nagpapalalaan niya sa pagkakawatak-watak sa bansa. Sabi naman ni House Assistant Majority Leader Mika Swansing, mas mainam na makipagtulungan na lang sa kanila ang bise. Manumpa at magsalita dapat ang bise tungkol sa issue ng confidential funds at iba pa. Nauna lang sinabi ng Malacanang na hindi sila maglalabas ng pahayag kaugnay sa mga sinabi ni Duterte, ayon kay Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Tuloy po ang laban kontra Israel ayon sa Hamas. Yan po ay matapos kumpirmahin ng grupo na napatay nga ng Israel ang kanilang leader sa Southern Gaza. Sa inilabas na video ng Israeli Army, makikitang pinaputukan ng kanilang tangke ang isang gusali sa lugar. Ilang minuto bago yan, nakita pa sa drone video si Yahya Sinwar na lumalaban bago siya napatay. Si Sinwar ang sinasabing utak ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023 na nagbunsod ng mahigit isang taon ng giyera sa Gaza. Sa pagkamatay ni Sinwar, umaasang Amerika at ilang bansa na magwawakas na ang bakbakan. Pero para sa Israel, hindi rito nagtatapos ang giyera, lalo't hindi pa pinapakawalan ang mga kababayan nilang bihag ng Hamas. Sabi naman ng Hamas, hindi nila pakakawalan ang mga hostage hanggat hindi tumitigil ang Israel sa pag-atake sa Gaza at hindi pinapalaya ang mga bilanggo nila. Babantayan daw ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga small-scale na minahan sa Camarines Norte. Kasunod ito ng pagkahuli noong isang linggo sa 11 Chinese nationals na nagpapatakbo ng iligal na minahan sa bayan ng Paracale. Ayon sa DNR, bawal sa ating batas na buong pagmamay-ari ng mga foreign national o dayuhan ang isang minahan sa Pilipinas. Binomonitor na rin daw ng DNR ang ilang minahan na nagdudulot ng pinsala sa kalikasan. Kailangan daw matiyak na sumusunod sa batas sa mga ito, kaya't nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan. Mga kapuso, matapos po ang big-time price hike nitong Martes, kakambyo po ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, mababawasan ng 70 sentimo hanggang piso ang kada litro ng diesel. 30 hanggang 50 sentimo naman sa gasolina. Ang sa Department of Energy, ilan sa nakikitang rason sa rollback ay ang paghupa ng tensyon sa Middle East at posibleng surplus sa supply ng krudo at ang pagbaba ng demand sa susunod na taon. 3 beses na nagbuga ng volcanic ash o abo ang Mount Canlaon kanina umaga. Ayon sa PHIVOLCS, bunsod yan ng patuloy na degassing sa crater nito. Binalot na makapal na ulap ang summit kaya limitado lamang ang nakikita sa bulkan. Nananatiling nasa alert level 2 ang bulkan pero hindi inaalis ang posibilidad ng eruptive unrest at pagtaas ng alert level dahil sa kasalukuyang aktibidad nito. Ilang senatorial aspirants ang bumisita kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City, Camarines Sur. Habang nasa Naga, dumalo kay Robredo si Sagip Party List Representative Dante Marcoleta, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumisita rin kay Robredo si retired Philippine Marines Officer Ariel Querubin. Nitong Martes, bumisita rin kay Robredo si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Bago nito, ilang incumbent officials at senatorial aspirants ang naunang bumisita kay Robredo, kabilang si Vice President Sara Duterte noong pista ng Peña Francia. Nitong Huwebes, nagkita naman at nagkamay sina Robredo at si Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Mahigit isang linggo bago mag-undas, bumisita na po sa sementeryo ang ilang kaanak ng mga yumao. Pero may ilang nahihirapang mahanap ang pupuntahang puntod. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Mahigit isang linggo bago mag-undas, muling binuksan ang Tugatog Public Cemetery sa Malabon na sumailalim sa pag-aayos. Mas maaliwalas na raw ito ngayon pero may ilang nahirapang mahanap ang kanilang yumaong kaanak. Noong una, tinanggal nila nang walang paalam. Hindi namin alam kung nasaan. Ngayon, follow up ulit para kung alam ko kung saan pupuntahan. Naka-master list po ang ating mga nakahimlay dito. Tatanungin, bigay po nila yung name, then our personnel will search. Just in case na wala talaga, hahanapin po natin yon kasi meron din ho kaming mga nakuhang ibang information at mga listahan na nandun po. Inaayos po natin. Tinatayang nasa 17,000 na mga labi ang inilagak dito sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon. Pero sa ngayon, hindi pa lahat ay naililipat na sa ossuary o sa columbarium. Ang iba ay nasa storage pa at kasalukuyang pa rin pinoproseso. Paalala ng Parochial Vicar ng San Antonio de Padua Parish, mahalagang ilibing ng maayos at marangal ang mga yumao. At ang abo ng mga na-cremate, hindi dapat nakalagak sa bahay. Kapag namatay na kasi yung tao, hindi na babalik yung soul niya. May mga maaga na ring dumalaw at naglinis ng mga puntod sa Manila North Cemetery. Para hindi kami sumabay sa dagsa ng tao. Tsaka may rules din po kasi dito na 2 weeks before undas. Hindi pa ganun karami yung tao. Sa labas, tumataas na ang presyo ng mga bulaklak. Dati po nakakakuha po kami ng ganito, 150. Ngayon po, 250 na po, 300. Sa Banggi, Ilocos Norte, maaga na rin naglinis ng puntod ang mga residente habang kaunti pa ang mga bumibisita sa sementeryo. Sa Davao City, bukas ang mga pampublikong sementeryo mula alas 6 na umaga hanggang alas 8 ng gabi, simula October 30 hanggang November 3. Nagpaalala rin ng LGU sa mga bawal na damit, gamit at aktibidad sa loob ng mga public cemetery. Magpapatupad din ng one entrance, one exit policy para sa maayos na daloy ng mga dadalaw at mga motorista. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nabalot po ng dilim ang buong Cuba dahil sa total blackout. Bigla kasing pumalya ang pinakamalaki nilang power plant kaya nag-shutdown ang National Electrical Grid doon. Nasa 10 milyong residente ang apektado at ayon sa kanilang Prime Minister, isa sa sanhi ng blackout ang mababang supply ng krudo at tumataas na demand nito. Sumabay ang blackout sa kakulangan ng pagkain, langis, tubig at gamot doon sa gitna ng patuloy na pagbangon nila sa hagupit ng Hurricane Milton. Mga kapuso, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, nagdadala ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Bar, Davao Occidental, gayon din po sa Palawan. Maayos naman ang panahon sa Cagayan Valley at Aurora, maging sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Pero hindi po inaalis ang chance ng isolated thunderstorms. Batay po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang moderate to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bandang hapon bukas. Asahan din ang maulang linggo sa buong Metro Manila. Ilang bahagi po ng Visayas habang malaking bahagi ng Mindanao ang posible namang ulanin mula tanghali hanggang gabi. Kaliwat ka ng block screening ang dinaluhan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa pelikula niyang Balota. At bilang pagpupugay raw sa mga totoong Teacher Emmy, may treat sa mga gurong nais manood dito. Narito ang aking chika. Pero may araw din kayong lahat. Kahit hindi pa ngayon o sa susunod na eleksyon. Puring-puri ng mga nakapanood ng pelikulang Balota, hindi lang ang malalim na pagganap ni 2024 Cinemalaya Best Actress Marian Rivera sa papel na Teacher Emmy, kundi pati ang napapanahong mensahe ng pelikula. Ang Balota ay tumatalakay sa katiwalian sa panahon ng eleksyon at pagpupursige ng mga tao na maitama ito. Dumalo rin si Marian sa ilang block screening ngayong araw. Nakakataba ng puso, lalo na kapag nakikita mo yung mga good reviews na sinasabi lang tungkol sa Balota. So, ito talagang Balota, isang advokasya talaga siya. Kaya pinupush talaga namin na mas maraming makapanood. Kasi wake-up call ito sa mga tao, higit lalo sa mga kabataan. At tamang-tama, mag-election day na din, malapit na. Bilang pagpupugay sa mga totoong Teacher Emmy.
Dahil love na love sa ni Teacher Emmy, may special rate kami sa mga teachers and student para mas magaan sa bulsa nila ang panonood nila ng balota. Sa gitna ng laban kanina ng LPU Pirates at Arellano Chiefs sa NCAA Season 100 Men's Basketball, 2 player ang aksidenteng nagkaumpugan. Dahilan para mawala ng malay si LPU Pirates player JM Bravo. Nakatutok si Nico Wahe. Digit ang laban ng Arellano Chiefs at LPU Pirates sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament kanina. 4 points ang lamang ng Arellano sa huling 15 seconds ng laban. Pero biglang nawalan ng malay ang player ng Lyceum na si JM Bravo. Oh! Bravo! No. Is unconscious. He's breathing heavy here, but he was not unconscious. Hinabol ni Bravo ang bola sa sahig. Nagkasalubong sila ni Renzo Obiera ng Arellano sa paghabol sa bola. Nagkauntugan hanggang natumba at nawalan ng malay si Bravo. Yung nangyari sa kanya para siyang na-knockout sa boxing. Kasi tinamaan siya ng ulo ng ibang player sa panga. Kaya sumasakit din yung kanyang temporomandibular joint. No? So pagkatapos na tinamaan siya dito, knockout na siya, bumagsak siya sa floor, tumama yung likod ng kanyang ulo sa floor. Noong Setyembre, kasagsagan ng first round ng men's basketball, unang na-injure si Bravo. Hindi na siya dapat makakapaglaro sa buong season 100 nang mapag-alamang meron siyang spine injury. Pero pagpasok ng second round, bumalik siya matapos makakuha ng clearance na maglaro ulit. Sabi ng NCAA Management Committee, walang kinalaman sa spine injury ni Bravo ang nangyari ngayon. Dinala si Bravo sa ospital. Wala raw nakitang problema sa kanya batay sa CT scan. May malay na siya at naka-video call si Mancom Chairman Hercules Calianta sa video ng NCAA Philippines. Nakatakdang i-discharge si Bravo ngayong araw. Pag na-clear sa concussion protocol, saka lang siya pwedeng maglaro. Yung concussion protocol is, it's just to observe and also to keep strenuous activities to a minimum. Unti-unti, he will be tested. He will be tested in terms of his cognitive performance, yung pag-iisip niya, ano ba, nahihilo ba siya, no? O magsusuka ba siya o hindi. Sa huli, nanalo ang Arellano kontra Lyceum, 91-86. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Lumipad pa Argentina ang ama ng namayapang One Direction member na si Liam Payne para maiuwi ang labi ng singer. Narito ang report. Ilang araw mula nang pumanaw ang One Direction member na si Liam Payne. Binisita ng kanyang amang si Jeff ang hotel na tinuluyan ng singer sa Buenos Aires, Argentina. Pinuntahan niya ang balkonahe ng hotel room kung saan nahulog si Liam. Sinilip din ni Jeff ang vigil ng fans sa labas ng hotel. Thank you. Pinasalamatan din niya ang mga ito. Bago yan, pinuntahan niya ang labi ni Liam sa morgue para maiuwi na ang anak. Completely devastated ang One Direction sa pagpanaw ni Liam. Batay sa kanilang joint statement, may kanya-kanyang mensahe rin ang bandmates ni Liam na sina Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson at Niall Horan. Si Harry, inilarawan si Liam na warm, supportive and incredibly loving. Emosyonal namang inalala ni Zayn ang mga sandaling nakasama niya ang kaibigan. Ganito rin ang naging mensahe ni Louis. Si Niall naman, sinabi na mapalad siya dahil nakasama at nakita niya ang kaibigan ilang araw bago ito nasawi. May concert sa Argentina si Niall at nagpunta roon si Liam bilang suporta. Si Liam at ang buong One Direction, produkto ng X Factor kung saan judge si Simon Cowell. Heartbroken at devastated daw siya sa pagpanaw ni Liam. Ang pop singer na si Cheryl Tweedy, labis ding nasaktan sa pagkamatay ng dating karelasyon na si Liam. Nanawagan siya ng privacy para sa kanya at sa anak nila ni Liam na si Bear. Pag-unawa at privacy din sa pagdadalamhati ang hiling ng girlfriend ni Liam at model na si Kate Cassidy. Having no regrets is all that she really wants. Damang-dama na po ang simoy ng Pasko sa isang theme park sa Laguna dahil sa dami po ng mga Christmas decor, kabilang na ang mga tatak Pinoy na parol. Mula po sa Laguna, nakatutok live si Katrina Sol.
Katrina? Pia, Oktubre pa lang pero it's giving na ang Christmas feel sa theme park na ito sa Laguna. Bukod nga sa mga pinatutugtog dito na Christmas songs ay may mga Christmas lights na rin. Sa mahabang pagdiriwang, kabi-kabilang gimmick at handaan, talagang masaya ang Paskong Pinoy. Yan nga raw ang mamimiss ni Janine Villanueva at kanyang pamilya na babalik na sa Dubai sa susunod na linggo. Kaya heto at sinulit nila ang pa-advance Christmas celebration kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Oo, kahit pabalik kami ng Middle East, iba pa rin kasi talaga ang Pasko ng Pinas, no? So, feel na feel namin ngayon, kahit October, ramdam na ramdam namin yung Pasko. Hindi pa huhuli ang Paskong Pinoy pagdating sa Christmas decor at Christmas lights. Ganyan ang feel sa theme ng park na ito sa Laguna. Bawat gusali at establishmento, tad-tad ng mga pailaw. Tatak Pinoy rin ang mga parol dito. Sa mga ride, patok sa mga bata ang Air Pterodactyl, maging ang Dinosaurus at Stone Eggs ride. Pinipilahan pa rin syempre ang all-time favorites. We feel here the Christmas already because, you know, the rides and the designs and everything. Madami na silang mga activities na dadagdag din, kaya mas nakaka-enjoy sa family. Ang ilang namamasyal dito, looking forward na sa Pasko na meron ng early Christmas wish. Kasama-sama ang buong pamilya. Time with family, syempre. Sana maraming bonus. Pia, ngayong araw nga ipinagdiriwang din ng theme park na ito ang kanilang 29th anniversary. Kaya naman mamaya magkakaroon dito ng programa at syempre ng fireworks display. Kaya naman kailangan daw abangan ang kanilang mga bagong rides. At yan na muna ang latest dito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Katrina Son. Ngayong naabot na ang wakas ng kwento ni Doc Annalyn Santos sa Abot Kamay na Pangarap. May gusto raw sanang magawa si Jillian Ward in between projects. Alamin sa pagtutok ni Bea Pinlac. Tuloy lang sa trabaho ang sparkle star na si Jillian Ward kahit katatapos lang ng top-rating GMA afternoon drama na Abot Kamay na Pangarap. Nasa Japan na ngayon si Jillian kasama sina Julian San Jose, Raver Cruz, Bianca Umali, Ruru Madrid at iba pang kapuso artists para sa 2-day show nila sa Sparkle World Tour in Tokyo. Sabi ko sa sarili ko, naku, sana medyo maging busy pa rin talaga ako. So saktong-sakto, hindi ako ganun kalungkot. Hindi ka titigil mangarap, ha? Mahirap daw para kay Jillian na i-let go ang role ni Dr. Annalyn na mahigit 2 taon niyang binigyang buhay. Halos everyday ako nagtitaping for Abot Kamay na Pangarap. So for sure, maninibago ako. Mas natutunan ko paano i-value yung trabaho ko. Kasi sobrang passionate si Annalyn. Kahit ako, na-inspire. Balak ni Jillian mag-travel pa sa ibang bansa at bumawi sa quality time kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi rin daw magtatagal, back to taping na ulit siya sa Nobyembre para sa kanyang bagong movie. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 67 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.
Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.